Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang nagbabalik, Kags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, Kags Marie. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,011 barangay sa buong Pilipinas upang pag-usapan natin ang local government code at mga mahalagang probisyon. Dito lahat yan sa barangay, tayo. Ayan po, kamusta Yan. naman po? Welcome back, Kags Marie. We're Yes, so thank you happy so po. much, SK Mai and Kags Butch. Pati kay Cap Dondon na rin for praying for my fast recovery. And now, eto na po ako ulit mga kabarangay. Handang-handa na ulit na magbigay at mag-add ng mga information, lalo na pagdating sa usapin ng barangay. At speaking of that, every time na lang na nagbabakasyon ako or nagle-leave ako, pagbalik ko, meron na namang mainit na mga usapin. Yes, talagang mainit nga, Kags Marie. At yun ang laging pang-welcome sa'yo eh. Yes. Kaya nga Talagang mainit lagi ang sitwasyon. Pero bago ang lahat, nais po namin sabihin sa inyo na ipagpaalam na si Cap Dondon ay very busy na dahil Christmas season, namimiss po niya kayo. Pero sa susunod po na episode, nandito po siya. Yes, opo. At para bago tayo magbakasyon, kumpleto naman tayo. Yes, at Opo. magkakaroon Yun tayo po ng talaga, opo. magkakaroon tayo ng Ng Christmas year-ender. episode. Oh, yeah, Yes. year-ender. Pero alam nyo, ito nga, magiging serious na tayo, no? Kasi kagabi pa walang tigil ang telepono at tinatanong, ito na yung magiging issue at umandar na sa house. Pero hayaan yung research po namin, ipabahagi muna namin sa inyo nang magkakaintindihan po tayo. At let's get the ball rolling. Yes po, ito nga po Kags Butch ang pag-uusapan po natin kung ano po ang latest sa 6-year term extension. Ang mga kabarangay, the House Committee on Local Government has approved a measure expanding the term of Barangay and Sangguniang Kabataan or BSK officials to 6 years from the current 3 years. Based on the unnumbered substitute bill, the 6-year term shall begin after synchronized barangay and SK elections on the second Monday of May 2029. Under the measure, no barangay official shall serve for more than 2 consecutive terms in the same position. No elective SK official shall serve for more than 1 term naman po. Incumbent barangay and SK officials shall remain in office until their successors are elected in the May 2029 elections unless sooner removed or suspended for cause. Barangay elective officials who won last October 2023 elections shall be allowed for re-election in the May 2029 elections. And lastly po, all barangay elective officials currently in their second or third consecutive term of office shall no longer be eligible for re-election in the May 2029 elections. Thank you very much, SK Mai. Kags, unahan muna kita para bigyan ko lang muna ng backgrounder kung ano mga nangyayari. Kasi for the past month or so, nasa second reading na sa Senate. So, nag-sponsorship speech na si Senadora Amy Marcos. And then, dapat i-interpolate siya ni Senador Pimentel. Kaya lang hindi natuloy. So, nabinbin doon, medyo matagal nang walang balita. Supposed to be dapat mag-i-interpolate na, hindi natuloy. So, hindi natin alam kung bakit. Siyempre, maraming naasikaso. Alam mo naman ngayon, mainit ang mga issues, di ba? So, yung House, wala ho tayong balita. Kahapon lang po, nagkaroon po ng balita na pinasa ang 6-year term extension. Oops, teka muna. Ano ba ibig sabihin ng pinasa? Kasi sa research po ng ating SK Mai, ang nakalagay doon, pinasa sa committee level, sa panel. Ibig sabihin yung first reading, tinapos na nila.
So kung pumasa doon, sa committee level, hindi ibig sabihin ay batas na. Ibig sabihin yan, akit na po sa second reading, kagaya sa Senado, pareho na silang second reading. At ang mag-i-sponsor ng bill na ayan ay si Negros Oriental 2nd District Congressman Manuel Sagurbaria. Siya ang magbibigay ng sponsorship speech. So pareho na silang second reading. Yan ang background. Wala pa pong batas, hindi pa po approved, pero pag-uusapan natin dahil sa tingin namin malapit-lapit na. Kags Marie, anong masasabi? Alam mo, nung before ako mag-leave, Kags, napag-uusapan na yan. Actually, meron tayong mga forecast na baka i-railroad para mas mapabilis yung approval. And sa nakikita ko, second reading sa House panel. So, ibig sabihin, third reading na lang, i-hardle na lang yan kung yes or no. And then after that, didiretso na yan ng BICAM. So, ganun kabilis at ganun kataas yung chance na maaprubahan siya. Pero babalikan ko yung isa, yung pinaka controversial, yung pinaka last na binanggit sa atin ni SK May na pagdating doon sa barangay elective officials that are currently in their second and third term ay hindi na po pwede or hindi na sila eligible to run for their another term na 6 years. Sa madaling sabi nga, sa mga nababasa ko sa mga comment section, ay ibig sabihin parang pinagtipid lang sila ng isang eleksyon. But still, yung tatlong term is ibinigay naman sa kanila. Wala lang silang eleksyon, kaya naging 6 years. And then after that, hindi na sila pwedeng tumakbo. So sabi ko nga nung binabasa ko siya noong una, approved na, that's good para sa mga incumbent. Ang problema, ang sabi ko, nung natapos ko siyang basahin, yun na, sabi ko, inapprove with a twist. Yung twist na yun is, it looks like they are just serving their last term up to 2029. Okay, kasi meron ho kaming bill na ipapakita namin sa Facebook, nakuha namin yan sa House of Representatives. Hindi natin alam kung ano yung mga provision. Ngayon nalaman natin at nasa news din na sinasabi ho ni Kagawad Marie, pero bago ho ako pumunta doon, kasi ang sinasabi noon, bakit Kagawad Bill sinabi na after 6 years, balik zero lahat and then 1 and 2, the 12 years, parang lalabas na, aabutin ng mga 2 dekada sila nakaupo. Binago ng Yeah. Technical Working Group sa House. Ito ang version ng House, okay? So we have to wait for the version of the Senate. Yeah. Pero ang version ng House, ganari po, makinig ko kayo at makikita, ipa-flash po sa screen. Lahat ng first termers po, plus 6 years. Plus 6 years, and then, sa 2029, pwede kayong ma-re-elect. Lalabang kayo. For your second 6 years, bale 12 years kayo mga first term kung mananalo kayo sa 2029. Second term, plus 6 years ngayon, sa 2029, tapos na kayo. Binigay sa inyo 12 years. Second term, 6 years, and then plus 6 years po na extension ngayon, wala na kayong re-election. Third termers, plus 6 years ngayon, end of term nyo, 2029, bali ang lumalabas, 16 years kayong nakaupo, mga end of termers. Yun yung sinasabi kong 2013 na elect. 2013 na elect, 2018, 2023, plus 6. Is equivalent to 16 years. Yung first term, aabutin lang kayo ng 12 years. Second term, aabutin lang kayo ng 12 years. Pero ito ang pakakatandaan ninyo. Second termers, at third termers, kapitan ka man o kagawad, wala na kayong eleksyon after 2029. Ano na kayo? Kumbaga, ito na yon. Ito na yung last term nyo. Ito na yung last hurrah. Last hurrah. Kumbaga, naiisip ko kasi Kags Marino, SK, yung mga second termers, alam mo, ang ano niya, may third term pa ako. Yeah, actually, Excited ako. nung nabasa ko yung provision na yun, Gags, I mean, the article itself, na parang, oh my God, maraming magre-react. Maraming mag-react. Sobrang daming magre-react. Una, yung mga non-incumbents or yung mga aspiring kung tawagin, kasi mag-e-extend eh. Oh. So, another violent reaction.
And then now, na naaprubahan siya sa second reading, which is, we see it na parang approvable na siya. Mukhang tuloy na talaga kung pagbabasehan natin yung mga pangyayari ngayon. Pero meron pa ring violent reaction because of yung ine-expect nila na back to zero, yung mga naririnig natin nung una na haka-haka. Ngayon po, biglang may ganitong resolution na hanggang 2029 na lang. Okay lang yung last termer eh. Pero yung mga second termer, they were still thinking and hoping na magsaserve pa lang sila for another 6 years and then another 1. Kasi based on the law itself, 2 consecutive terms na 6 years. And now it's counted as their first term. Yes, pag bumasa yan, ang ibibigay na sa ng batas, 2 6-year term lang. Alam nyo, may naisip ako, Kags, mali kagabi ko pa iniisip SK May eh. Hindi ako makatulog kagabi. Bukod sa iniisip kita, Hags Marie. Alam nyo, di ba tumahimik yung Kongreso? Di ba? Tumahimik din yung Senado ng 1 month. Pagka-file nila niyan, di ba? Ang bilis, di ba? Akala natin ito, tapos na to. Dapat tumahimik bigla. Alam mo, sa tingin ko ito nangyari. Sa tingin ko lang, wala namang masama kung mag-a-analyze tayo. Nabasa nila at nalaman nila na maraming galit kung ibibigay mo yung umpisa ulit and then 6-6. Sobrang tagal. Na-realize nila yon. So, in-adjust nila at nagkaroon sila ng technical working group ang Kongreso. At ito na nga ang lumabas sa technical working group nila. Ang second and third term, wala na kayong eleksyon. Tapos na. Well, third term talaga, wala na. Pinakaswerte yung third term, Kags Marie. Kasi 16 years sila nakaupo. Yes. Talagang tiba-tiba sila, no? At saka na-extend sila ngayon. Pero yung second term, and then, even yung first term, ini-expect mo sana makakatatlong eleksyon ka. Pero hindi na mangyayari. Kasi 2 terms na. Considered na to na first term mo, parang pinanalo mo na to. And then, yung second mo, 6 years, hanggang doon na lang po. Yes, pero paglilinaw lamang po mga kabarangay, this is just the version of the House. Yes. So we still have to wait the version of the Senate. Kung pareho sila, then mas madali yun na irepaso at i-approve through BICAM. And additional to that, Kags, is yung about sa SK. Meron na rin siyang provision there sa House Bill number 10747 na ang mga SK po ay allowed for only one term. Yes. Yeah, 1 term lamang po. 1 term, 6 years lang ang SK. Understandable naman yun. Kasi ngayon nga, magiging overage. Swerte yung mga nakaupo ngayon. Sila ang pinakamatagal na Sila ang magsaserve. pinakamatagal. Lalong-lalo na yung mga SK Federation Presidents. Yes. Sila ang talagang matagal. Kags, ikaw, SK, anong tingin ninyo? Marami bang magre-react? Kasi akala nila na sobrang tagal nilang uupo. Yung pala kumbaga, kahit na ano man ang provision sa Senate, kung anong version yan, kasi magbabay-cam pa po yan eh. Ito yung version ng House, to yung Senate, magbabay-cam, ibig sabihin, ibig sabihin dalawa. Bicameral conference, magdidebate ang mga senador at saka mga congressman na ito dapat, itong provision na to. Oo. Huwag na muna nating isipin yung impeachment, baka makagulo eh. Opo. Actually, yun nga yung nasa isip ko Yes. ngayon. Baka Kasi ma- ang iniisip ko, meron silang time to pag-usapan to with all the things that are going through right now. Sa lahat ng mga issues na dapat mas unahin, is meron pa rin time for the extension, for the term setting ng mga barangay and SK. Alam mo, na-shock ako doon dahil ang inaasahan ko nga kasi nagagalit ang taong bayan sa tatapusin yung 6 years and then back to zero lahat. No? Yun talaga kinagagad. Pero marami pa rin siyempre tututol sapagkat kung ganyan pala, last term mo kami, ba't hindi na lang back to zero? Paglabanan na lang natin sa 2025 lahat o 2026. Yeah, may mga ganon. May ganyang ganong senaryo comments. Baka hindi ko alam ang Senate version kasi hindi pa tayo nakakakuha ng bill although yung reporters natin, no? SK naka-standby po doon. Kukunin namin yung version nila kasi pwedeng paglabanan na yung back to zero na yan. Sabihin nila na ba't mo naman pagkakait kay second termer yung huling election niya. Di paglabanan na natin lahat dyan, back to zero tayo. Pero paglabanan natin sa 2025, 2026, pwedeng umugong yun sa Senate. Hindi natin masasabi. Pero nga,
Ang masakit nito, yung impeachment trial nandyan na. Alam niyo ho ba kung ano mangyayari? Ito na naman ako sa impeachment trial. Kasi nandun ako sa impeachment trial po ni dating Pangulong Erap Estrada. At ang impeachment trial, once na it goes to the House muna yan, babasahin ng House. Pag inopen ng House yan, ang House of Representatives, Congressman, hindi na sila Congressman. Prosecutor na po sila, abogado na sila. Kasi ipoprosecute na nila kung sinong i-impeach. Aakyat sila ng Senate. Pagdating po nila ng Senado, ang mga senador, hindi na senador. Sila ay mga hukom. Judge na po sila. Makikinig. Parang ginawa ni Joker Arroyo kay Erap Estrada po noon. At ang mga naging hukom ay sina Milian Defensor Santiago, if I remember correct. Lahat ng senador ay hukom. Lahat ng mga congressman, sila yung prosecutor, sila yung mga abogado. Kaya hindi natin alam kung ang schedule nila. Pero ang ugong-ugong, Kags Marie, di ba? Ang mga kinikwento sa atin ng mga mas mataas sa atin, ng mga congressman, na magiging Christmas gift daw, para sa mga barangay officials. Pero dahil sa provision na to, siguro nakita nila na maraming tutol, nagko-compromise. So, ibig sabihin, pag nagko-compromise, ibig sabihin, nag-a-adjust, kumakambyo. Dahil, ibig sabihin, gusto talaga nilang ipasa. Ikakambyo nila sa taong, teka muna, kita mo, last time na nga sila, ba't kayo magagalit? Diba? So, yun lang nasa isip namin, ina-analyze po natin. At mamaya, napakagandang usapan sapagkat may kapitan tayo din na bukod sa magaling, meron siyang opinion tungkol po sa 6-year term na yan, kung siya ay pro at saka con. Napakaganda po ng second segment na yan. At sana marami kayong natutunan sa aming pag-analyze at sa pagbabalik, return of the comeback ni Kagawad Marie Formentera. Ayan po, maraming salamat Kags Butch at Kags Marie sa pag-explain po sa ating mga kabarangay niyan. At kagaya nga po nung nabanggit po ni Kags Butch, mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil sa ating pong next segment, meron pa rin po tayong pagtuloy-tuloy ng diskusyon na po yan. Kasama po ang isang magaling na kapitan po na makakasama natin ngayong araw po na ito sa pagbabalik ng Sa barangay tayo.